Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna rito at good evening dyan. Eto, pagkagising natin, ang bubungad sa akin ang balita about sa Supreme Court decision, which is expected naman natin na mangyayari na hindi naman tayo umaasa na babaliktad. Kaya nga hindi ako nagko-content about sa MR na yan dahil hindi na tayo umaasa na babaliktad pa ng Supreme Court yan. Unang-una, bakit hindi nila yan, hindi nila yan babaliktarin ang kanilang desisyon kasi nga ito ay malaking kahihiyan at malaking dagok sa kanila. Yun ang unang-una. Pangalawa, karamihan nga rito is alam naman natin na appointee ng ni Fentaboy, appointed ni Fentaboy, no? So, andun pa rin yung kanilang kahit papaano ipagtanaw ng utang na labas. So, hindi talaga ako nag-expect, no, na ito ay mababaliktad. Bagkos, ang ina-expect ko, talagang ito ay papabor sa kay Inday Sayad. In which, wala na itong epekto sa impeachment na cases na padating kay Inday Sayad. Kaya kumbaga, no bearing na rin ito, no? Wala na rin itong bearing. Ang tanging maapektuhan lang nito yung mga darating pang panahon. At ang pangalawa, ang direktang epekto nito ay sa ating konstitusyon. Sapagkat sa pananaw ko at sa pakikinig ko sa mga maraming mga experts sa ating batas, sa ating mga luminaries, sa ating mga retired justices, talagang merong paglampas, merong pag-abuso sa kapangyarihan at merong paglabag, no? Simple, kumbaga napaka-simpleng pag-amyenda sa konstitusyon at pakikialam sa kapangyarihan ng Kongreso given na ang dalawang ito, ang legislative at ang judiciary are both co-equal. Ibig sabihin pantay sila. So hindi nila dapat pinapakialaman ang isa't isa pagdating sa mga proseso. Ngayon, maging ang sa konstitusyon, ang pag-amyenda sa konstitusyon, tanging ang Kongreso lamang natin ang siyang may karapatan na gumawa nito sapagkat ang gawain lamang ng judiciary ay ang mag-interpret ng batas. I-interpret yung mga ginawa ng ng legislative na batas. Pero itong mga batas na nasa konstitusyon mismo, sa ligang batas natin, hindi sila pwede mag-amyenda. Ngunit ang kanilang aksyon, para itong pag-aamyenda, sabi nga ng marami, para nitong inamyendahan ang ating konstitusyon pagdating sa impeachment. So yun. Pero ganun pa man, ito ay wala ng epekto, no bearing na ito. Bakit? Wala, hindi na kasi ang tinutukoy rin tinutukoy dito, di ba, yung sa second mode of sa second mode ng impeachment, pero ngayon dito nilinaw rin ng Supreme Court sa kanilang decision sa ipinalabas na yung kanilang tinutukoy dito about sa pagbilang ng araw sa paghahain. Nagkaroon ngayon ng pagkakaiba ng interpretasyon, Pero syempre ang masusunod dito ay ang Supreme Court, okay? So ngayon, ang interpretasyon ng Supreme Court ay 10 araw, 10 working days sa kanilang decision ngayon, 10 working days. Samantalang ang nasa interpretasyon ng ating at ang nasa saligang batas natin at ang nasa rules ng Congress, ng House, 10 session days. So magkaiba 'yon. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court ay 10 araw. Ibig sabihin, pag may naghain na ng impeachment, kailangan sa loob ng 10 araw, 10 working days, kailangan ay na ito, maisampa na sa plenaryo. So, yun ang pagkakaiba ngayon. Tulad nga ng sinabi ko, wala naman na itong effect, wala na itong epekto sa isasampa kay Sayad. Bagkos, sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko pa nga ito dahil doon pa lang sa Congress, magkakalabasan na ng mga ebidensya, i-hearing na si Sayad. Siya ay paaatenin at tatanungin, questionin, ilalabas ang mga ebidensya, pati na ang mga bank accounts niya ay pabubuksan sa AMLAC. Plus eto pa, kung i-consolidate nila, even itong mga cases na isasampa nila Sentry,
pati itong kay Madriaga, no? Naku po, Rudy, maganda-ganda itong panoorin sa loob ng plenaryo at sabi ko nga sa inyo, daig pa nito ang mga telenovela. So, wala na itong epekto, wala na itong weight, wala na itong bigat, itong desisyon na ito ng Supreme Court. Di yun nga lang, apektado rito ay sa mga darating na panahon. Pero ito naman yung isa rin sa akin, Sino kaya ang malakas ang loob na congressman natin ang maghahain naman ng impeachment case laban sa mga mahistradong ito? Seryoso po bakit? Dahil ang mga mahistradong ito mukhang may paglabag na, May overreach na ito na ginawa, mukhang may paglabag na sa konstitusyon. Syempre, bagamat tinatawag silang mga lords at God of Padre Faura, palagay ko naman pagdating sa batas hindi sila dapat maging Diyos. So ngayon, sa mga congressman namin dyan, sino kaya ang may lakas ng loob sa inyo para itong mga ito questionin ang kanilang ginawang desisyon at hainan ng impeachment case? Ibig sabihin na sila rin ay magpaliwanag sa Korte Suprema. Alalahanin po natin ang mga ito yung desisyon nila nung nakaraan ibig sabihin hindi raw sila pwedeng sampahan dahil ng kaso basta-basta ng impeachment kasi ang kanilang pangkalahatan ang kanilang ginawang pagdidesisyon. So hindi raw sila pwedeng sampahan individual. Sa ginawa nilang desisyon nitong nakaraan, di ba? Yung nauna. So ngayon ito ay questionable. Ibig sabihin walang pag-asang ma-impeach ang mga nasa Supreme Court. What the heck? So, kailangan ang ating Congress ay umaksyon sa bagay na ito at questionin mismo nila. At sino kaya magtatangka na mag-impeach sa mga ito at magbigay ng halimbawa, Tingnan natin. Abangan natin. At ito nga pala, bawal rin tingnan ang salin nila. Ito lang ang malupit, Isipin mo, Supreme Court Justices, hindi mo pwedeng buksan basta ang kanilang salin. Ang tanong, anyari na? Diyos na ba talaga sila? What the heck? So, papalakpakan natin ang congressman na mag-i-initiate at mag-privilege speech upang buksan ang investigasyon sa mga miyembrong ito ng Supreme Court. Okay? So, yun lang po. At sa mga, shoutout nga pala, sa mga, dito sa kay Mike Diferensya, Nagrally-rally na naman sa Cebu. Nananawagan ng pagbaba ni PBB. Pwede ba, wag mo nang guluhin ng Cebu. Ako ay adopted Cebuano ako, Wag mo nang guluhin yung bayan na bago pa lang nagre-recover dyan sa mga sakuna. Sasawsaw ka pa dyan. Manggugulo ka pa, hindi ka welcome dyan. Opo, Rudy. So, yun lang. Mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. At manatili kayong may sayad sa may sayad laging high blood. Bye!